niluto kapag maraming rekado, lalong sumasarap at naging malasa. Yan ang Diyos yun. Ayan, purihin ng Panginoon. Actually, halos nasubaybayan ko kasi ito yung Hebrews sa ating pag-aaral every Wednesday. So, halos wala tayong liban. So, nakikita natin, napakalalim po ng katuruan. So, dito sa pagtatapos po ng ating sa Book of Hebrews, bago natin iwanan, ay talagang, ang dami po akong natutunan kung sino po talaga si Christ sa buhay natin, ano ang kanyang ginawa. So, nakita naman natin sa sharing po ng ating Deaconess Banji ay dito, this is, ito na yung time ng action natin sa ating buhay. Kumbaga, ito yung pamumuhay natin na dapat kinalulugdan po ng Diyos sa atin. Kumbaga, ito po yung living faith natin in a changing world na talagang akmang-akpa, katulad na sinabi rin po kanina ng ating Deaconess. This is applicable po na hindi lang to noon but this time, napaka-applicable po ng nangyayari sa atin. Ngayon, bilang isang mananampalataya, paano tayo ngayon mamuhay ng may matibay na pananampalataya? Alam niyo po ba yon? Lagi nating tignan, si Jesus po kasi ay hindi po nagbabago. Yun ang tunay na sentro na ito ngayon na ating titignan. Now, kasi kung ating titignan doon sa background po kasi ng Hebrews, makikita natin yung Hebrews 1-7, ito po yung kataasan ni Kristo. Sino si Christ? Yung Hebrews 8, chapter 8-10, ito naman yung mabuting tipan at yung mga handog. Nakita natin yan doon sa kabuuan po ng mga chapters. So, yung sa chapter 11 naman, ito naman yung way of living ng mga mananampalataya, yung pamumuhay ng pananampalataya. Doon sa chapter 3 naman, ito naman yung takbuhin natin bilang mananampalataya. Nasaan tayo? Kaya ba natin magtiis? Kaya nga applicable po ang chapter 13, ang Hebrews at lalo itong chapter 13. Ngayon, dito po sa Hebrews 13, paano natin ngayon ito aaksyonan? Isa sa buhay yung ating pananampalataya araw-araw. Ito yung kailangan natin ngayon. This is a dose talaga para sa atin ngayong gabi. Alam nyo po, ipinapakita po dito, yung aklat po na ito ay malinaw na sinasabi po na si Jesus po kasi, para makita lang natin kung sino talaga si Jesus, siya po ay higit sa mga anghel, higit kay Moises. Di ba, nababanggit din natin sa mga prayer yan. Pero higit po siya sa mga saserdote. Siya po ang dakilang saserdote. Di ba? Siya ang nagdala ng mabuting tipan. Yun lahat si Jesus Christ sa atin. Kaya kung nakikita natin kung gaano po kalawak, kalaki, kalalim ang ating Panginoong Hesus, ano pa? Sino pa pwedeng humadlang sa atin? Di ba? Kaya ngayon, sa chapter na ito, kung ating titignan, hindi po kasi sapat lang na alam natin yung doctrine, yung mga katuruan, teaching, instruction sa atin. Ang tanong ngayon, nakikita ba ito sa buhay natin? Napapamuhay po ba natin? Nalalakaran po ba natin? Kasi itong turo sa Hebrews Di ba po? So, kaya nga tanong natin ngayon, hindi lang po yung itsura ng alam natin. Hindi ano yung kinalulugdan talaga. What is pleasing to the Lord? Yun po yung kailangan nating makita sa atin. Kasi tayo po ang nakakatest una sa lahat sa ating sarili bago yung ibang tao. Kasi nakikipagniig ka kay Lord everything follows na po kasi once na your heart is within the Lord. Nakapaloob po tayo sa ating Panginoon. Di ba? Ngayon, sa aking unang puntos, introduction pa lang yun. Pero po kayo maidip kasi napakaganda po nito. Una, love expressed in a daily life. Nagagawa po ba natin ito? Yung paghuhugas, yung paglalaba, pagluluto, pagmamahal sa asawa. Di ba? Love expressed in a daily life. Yun po ang kailangan natin gawin ngayon. Kasi nga, hindi mo mapapamuhay itong sinasabi po ng Hebrews sa atin ngayon kasi kung hindi natin gagawa. Di ba po? Ano sabi nga, ang unang utos is, this is a practical Christian living natin. Una pa lang yan. Paano na pag tumimo dito? Yung working pa lang, action pa lang, paano pag nandito sa puso natin?
Kaya nga dapat tayo, bilang isang Kristiyano na sinasabi po natin, ay dapat manatili po tayo. Manatili po doon saan? Love? Sa love. Sa pag-ibig po. Manatili po yung pag-ibig natin in everything we do. Bakit? Dahil ang pag-ibig po ang ugat ng lahat ng tunay na gawa ng Diyos. Di ba po? Wala kang magagawa kung wala ang pag-ibig. Di ba? Walang pag-ibig. Kung wala po tayong hospitality, di ba? Dapat yung pagtulong natin, hindi po, ito po yung nagpapakita rin po ng hospitality, di ba? Yung paglilingkod natin, huwag nating sabing pagod tayo. Di ba? Love lahat ang nakikita dapat. Kasi po, ito po ay magiging handog natin sa Panginoon. Yun po kasi talaga yung pinaka-core neto. Dapat yung ginagawa natin with love. Di ba? Tanong, posible bang gumawa ng mabuti pero walang pag-ibig? Mahirap, di ba? This is a danger. Gawa ka ng gawa, pero wala kang love. Hindi, danger po yan, kaibigan, kapatid. Panganib po yan. Di ba? External obedience without internal transformation, this is danger. Dapat meron po tayong obedience without, obedience. Di ba po? Ngayon, kung yung hospitality dito ay hindi, sabi nga dito, hindi lang po dapat simpleng pakainin mo lang yung bisita kapag may bisita po tayo sa bahay. Kumbaga, ito po ay, nung sinaunang panahon po kasi, ito yung pagtanggap ng mga mananampalatayang naglalakbay. Kaya, alam niyo namang naglalakbay dapat nung unang panahon, binibigyan po sila ng proteksyon. Kakibat po dan yung pagmamahal. Di ba po? Pakikibahagi po ng bawat pangangailangan nila. Hindi lang po sapat na ingat ka po, pastor. Di ba? Ingat po kayo, i-text niyo po ako pag nakarating na po kayo. Di ba po? Gawin natin with love. So, ibig sabihin, may risk po ito. Yung love na ito na tinutukoy dito, may cost din po. Kaya ang tunay ng pag-ibig po na tinutukoy dito, o na in-depth na pag-aaral po dito, kung titignan natin, ito po ay hindi po ibig sabihin na convenient lamang na pag-ibig. Ito po ay sacrificial. Diba? Pakikiramay po na nakakatulong din po tayo. Hindi lang parang symbolic. Kaya nga, that time daw, nung unang panahon din daw po, kapag bumisita daw po sila sa mga nakabilanggo, alam nyo ang nangyayari daw? Sila po ay nakikiisa sa kahihiyan. Ay, binisita nila yon. Tayo, kaya natin gawin yon? Baka magtago tayo, like, yung sa Nicodemus. Ay, Nicodemus ba? Tama ba? Nung pumunta siya na alas 12 ng gabi? Di ba? Magtago tayo ng ganon. Di ba po? Kaya, kaibigan, kapatid, hindi po komportable itong pag-ibig na tinutukoy dito. But it is sacrificial. Hindi tayo tinuruan ni Kristo magmahal. Ipinakita niyo po ito sa krus. Lahat ng kahihiyan. Kasi dahil sa pag-ibig. Yun po yung ugat ng lahat. Kaya nga ang kanyang pag-ibig po, hindi po selective, kaibigan, kapatid. Hindi rin po ito conditional. Hindi po ito temporary, but eternal. Kaya nga ang pag-ibig natin ngayon dapat with response. Yan po, kaibigan, kapatid. Nakuha po natin? So yun po yung ating pangalawa. Honor God in relationship and contentment. Kontento pa ba tayo sa ating mga relasyon? Naku, sorry. Di ba? Ito po. Tingnan ninyo. Sa kapatid, ito po, napakalalim po kasi dito ng connection. Yung dalawang bagay dito na tinutukoy ng ating manunulat, ng ating may author. Ito po ay sexual purity and financial contentment. This is basic. Kung tutuusin, titignan natin. Bakit nabanggit kaya ito dito? Sexual purity and financial contentment. Nakukontento ba tayo kung anong meron lang tayo? Di ba? Naghahangad din po tayo. But ito ang turo po ngayon dito. Yung sexual immorality po kasi, ito ay greed ng pareho po. Di ba? Hindi sapat yung ibinibigay ng Diyos sa akin. Parang ganun eh. Di ba? Kaya ngayon,
kaibigan, kapag ang tanong, kapag hindi tayo satisfied sa Diyos, saan tayo hahanap ng satisfaction? Kaya, saan? Saan ba? Sa mundo? Di ba? Kaya nga, ang babala, ito po babala ito sa sexual purity Kaya ang babala po dito ay hindi lang po moral. Di ba po? Kaya nga, ang pag-asawa po ay banal. Ibig sabihin ito, banal. Dahil ito ay itinatag po ng Diyos. Ang marriage po ay tinatag po ng Diyos. Ito po ay sumasalamin po ng kanyang covenant, ng kanyang faithfulness po. Larawan po ito ng relasyon ni Kristo at ng iglesia. So tayo po yun. So, hindi lang pala, ibig sabihin yung sexual purity na tinutukoy dito, ito ay nakalarawan po dun sa relasyon natin kay Kristo. Ito yung tinutukoy na, sino dito? Kasi larawan ng relasyon ni Kristo at ng iglesia. Sino yung iglesia na yon? Tayo po. Ito po yung ibig sabihin dito. Tatlo ang mahalaga na dyan. Unity at saka unity, submission, saka honoring. Amen. Praise God. Thank you, Bishop, for that addition. Nawawala yan. Maganda ang relasyon sa simbahan, sa community, pagdating sa mag-asawa. Kaya, problema, hindi yung balance. Ayan. Hindi lang yan sexual purity nini. Kasi pag wala kayong unity, wala eh. Amen. Opo. Wala kayong submission, wala eh. Hindi maging masaya yan. So, pati na sasayang ng God kasi hindi ka maging ganap na babae, ganap na lalaki, without God kasi isa ng araw-araw. Amen. Thank you, Bishop, for that Kasi hindi addition. nabibigyan ng emphasis ngayon. Kasi kadalasan ngayon, kung kailan nag-senior citizen, saka nag-iwalay ng Kristiano. Bakit nag-iwalay ng senior citizen? Kasi yung bagay na yun, hindi na nila na-sustain. Kasi hindi lang naman doon masusustain yan sa understanding. Amen. Sa mamasyal ka ng kunti, pakurot-kurot ka ng kunti, o hindi ka ng tinga. So hindi pwedeng alisin yan kasi hindi siya ng Diyos yan eh. Yes, amen. Kaya nga ito po, Kaya pag misis ko, ano na po, na-blood na po. So ito po So thank you. Ang linaw po ng kahit kapahayagan ng salita ng Panginoon. So ito po ay relasyon po kasi tumutukoy din po ito sa relasyon talaga natin. Kasi may time na pwedeng masira. Pero nga, ano yung larawan ng Diyos? Yung katotohanan ng Diyos. Di ba po? So ngayon po, yung contentment naman dito sa kabilang parte ng inaano ni Paul, ng may akda. Kasi ito po ay natural sa tao na may time na wala tayong kakontentuhan, di ba? Ngunit ito po ay bunga, di ba? Kung meron po tayong contentment, hindi kasi natural talaga ito hindi natural sa tao na may contentment. Pero sabi nga, ito ay bunga ng presensya ng Diyos, di ba? Sa atin, hindi niya po kasi tayo iniwan. Kaya tayo nagkakaroon ng contentment. Still, meron pong sa ating puso meron yung heart natin ay filled na Kaya ano pa? 'Di ba? Pag si Lord nasa presensya ka ni Lord, yung contentuhan, the fullness of joy na nilalagay ng Lord sa puso natin. 'Di ba po? Ang sarap nun. Ma-feel po natin 'yon to the presence sa pamamagitan din po ng banal at makapangyarihang Espiritu. Di ba po? Bunga po yan. Di ba? Covenant language na po yan kung tutuusin Di ba po? Ibig sabihin, hindi ka lang sinamahan ng Diyos, pinanghahawakan ka pa niya. Hinahawakan ka ni Lord. Kaya meron po tayong contentment na nararanasan. Amen? Si Kristo po kasi ang ultimate proof po na hindi tayo iniwan ng Diyos. Sa totoo lang, di ba? Wala na sa tayo ngayon Hindi na tayo buhay. Kaya nga, tinawag si Jesus sa krus, di ba? So, purihin ang Panginoon. Sa next na point ko po ay the remember and follow godly leaders. Ito na po. Actually, dati, sa aking trabaho ay meron po akong pinapalo talaga. Meron akong sinusundan. Meron akong, hindi ako kikilos
na wala silang permission without concurrence. Ibig sabihin, parang wag kang gagawa ng decision na hindi niya alam or hindi muna dumaan sa kanya. Ito yan. Sa atin, bilang mananampalataya, yung Christian faith po kasi natin, hindi po ito isolated journey natin, ha. Hindi po tayo nag-iisa sa ating journey, kaibigan kapatid. Ibig sabihin, ito ay ipinapakita natin sa pamamagitan ng tao. Kaya tayo, alam nyo po, sa pagsunod po natin, alalahanin po natin, intentional reflection po ang tinitignan sa atin. Ang ipinapakita din po natin. Di ba po? Hindi lang ito sa ating memorya or galing natin dito sa journey natin. Dahil bakit? Dahil ang buhay ng isang tapat na leader ay visible. Meron po silang visible na theology. Ibig sabihin yung theology na yan yung nakaangkla dun sa katuruan ng Diyos. Pag sinabing theological or theology, nakaangkla po dun sa katuruan ng Panginoong Diyos. Di ba po? Sila din po ay may living doctrine doon sa mga godly leaders natin. Di ba? Pastors, bishops. Di ba po? Sila po ang ating susundan. Di ba? Meron po silang embodied truth. Di ba? Kaya nga, ang tanong, may nakikita pang ganitong halimbawa sa buhay mo? Sa atin? Di ba? Meron? Amen po, di ba? Nagiging ano po tayo? Followers po tayo. Kaya nga, ang palad ng ano natin, church natin, followers of Jesus Christ of all nations, Inc. We are followers. Kaya nga, we need to follow rin yung ating mga leaders. Dahil godly po yan, hindi yan inilagay ng Diyos kung walang purpose ang Panginoon. Hindi ako pinatira dito sa Bulacan kung walang purpose ang Panginoon. Hindi ako dinala dito ng Lord. Kasi nandun yung mga kapatid ko sa Maynila eh. Di ba? Ako ang na-isolate. Di ba? Pero, lumaki yung pamilya ko dito. Di ba po? Tayo magpapamilya. Extensions. Di ba? Kaya ang nakita natin, kung titignan natin, yung, ibig sabihin po nito kasi, kaya nga kung nakita yung visible theology, living doctrine natin, embodied truth, ibig sabihin, yung faithfulness is proven over time. Di ba? Nakikita yan. Di ba? Not in moments lamang. Ngayon, meron po ditong babala ng false teaching. Meron dyan, nabanggit po dyan. Di ba? Kaya nga, ang problema po dito, hindi po kakaibang aral. Di ba? Ang problema po kasi dito, nakikita natin, kasi tingin natin mukhang tama, tingin natin mukhang spiritual, tingin natin mukhang bago, uy, ayos yun Pero hindi po makikita po natin yung mga katuruan sa ating mga leaders kung nakaugat po kasi yan dapat sa biyaya ng Diyos. Di ba po? Delikado po. May danger po dito. Kaya nga ang ating pagkain dito po nakaangkla sa salita ng Panginoon. Hindi po siya basta-basta ritual. Hindi rin po siya basta-basta panlabas na practice natin. Kaya nga ako doon sa youth camp nung nakaraan, wala akong ibang tinanong, Bishop, ganito, Bishop, tama ba to? Pastor, ganito. Pupunta muna ako dun sa kanila. Bago mangyari yung, Kaya, ang Lord nag-i-intervene sa atin. Dahil dun sa ating pagsunod, sa ating mga leaders. Di ba po? Kaya nga, ang Panginoon Kaya nga, kung di ginawa ni Kristo, sabi nga, ang tunay na doktrina po kasi dito, babalik tayo doon sa katuruan. Patungo kay Kristo pa rin kasi kung ano yung kanyang ginawa at ginagawa sa atin. Di ba po? Uli ko na. Yung Christ, our unchanging center. Bakit? Dito po kapatid. Ito hindi lamang comforting verse dito kasi. Sa iba, comforting verse kasi dito. Si Kristo ay hindi nagbabago. Di ba? Ibig sabihin, hindi siya nagbago. Ang kanyang kapangyarihan ay pareho po. Ang kanyang awa ay pareho. Ang kanyang pangako ay pareho pa rin. Pare-parehos po. Pero sabi nga, ang tanong, ang Kristo ang nagligtas noon. Kaya pa rin bang iligtas ngayon? Amen, di ba? Amen. Sino? Tama. Kasi si Kristo po, ang nag-ingat sa iyo noon,
siya rin po ang mag-iingat sa atin sa kinabukasan. Kaya ang buti ng Diyos. Di ba? Ito po ay laban dun sa instability ng mundo. Kaya umasa po tayo lagi sa Panginoong Hesus. Wala tayong ibang aasahan. Tingin po tayo sa taas. Di ba? Ang pagiging hindi nagbago ni Kristo ay nakaugat po sa kanyang pagiging Diyos. Diyos po kasi siya. Diyos po si Jesus Christ. Hindi siya naapektuhan ng panahon at siya ang Panginoon ng panahon. Di ba? Yung panahon ngayon, siya pa rin ano man ang nangyayari sa panahon natin, siya pa rin yung Panginoon. Kaya nga, we need bearing the reproach of Christ. Di ba? Yung mga kapatid, ngayon, nakikita natin yung kampon, yung lugar ng kampo, ng karumihan, kaihiyan, di ba? Yung pagtanggi. Very, very tanyag. Talagang, ini-expose na. Talagang hayagan. Walang pakundangan. Di ba po? Walang awa. Di ba? Nakita nga natin yung mga viral na video, oh. Ang lalakas ng loob. Grabe. Tututukan na lang. Tinutukan na lang. Inold up. Ganun na ba? Ganun na lang talaga? Wala nang takot. Di ba? Kaya nga, hindi ko ba sisisi si Yorme, na minura niya talaga yung nung nahuli. Kaya nga sabi ko, Lord, grabe na po. Kaya nga, ang tanong sa atin ngayon, handa ka na bang pumunta kung saan na si Kristo? Ito ang tanong dito ngayon sa chapter 13. Handa na ba tayo? Iiwan natin lahat. Remember po yan. Huwag tayong magalinlangan na sabihin yes. Kasi siya na pong bahala dun. Amen po ba? Handa dapat tayo anything. Basta si Lord ang usapan, yes tayo agad. Kasi siya po ang nakakaalam noon. Hindi natin alam na tayong pamilya magkakasama pa rin doon sa kondo. Doon sa langit. Di ba po? So, ibig sabihin, kung saan siya, nandun ka rin dapat. Yun ang pangarapin po natin. Kaya kaibigan kapatid, si Kristo po ay tinanggihan ng mundo. Kaya ang tunay po na tagasunod niya ay hindi dapat mabigla kung sila rin ay tinanggihan. Kaya nga sabi ni uturo ni Bishop noong nakaraan, di ba? Sa Matthew 7, di ba? Kaya nga sa kaibigan kapatid, dapat tayo as a obedient living, we need an acceptable worship. Dapat yung pag-worship natin ay kaaya-aya sa ating Panginoon. Di ba po? Kaya ang salita pong handog po dito ay mahalaga. Dahil dugo, nung that time dito sa Hebrews po kasi nabanggit yung handog dati. Dati dugo ng hayop. Pero ngayon, yung ating handog dapat ngayon ay buhay ng mananampalataya. Tayo po yun, kaibigan kapatid. Ibig sabihin, ang buong buhay mo ay altar. Payag ba kayo? Payag ba po tayo na altar ang buhay po natin? Amen. Kasi tayo po yung handog. Di ba po? Ibig sabihin, inaalay mo yung buhay mo araw-araw sa Diyos. Yun po ang gusto ni Lord sa atin. Bawat ginagawa mo, inaalay mo sa Panginoong Diyos. Hindi lang po pang Sunday, kundi Monday hanggang Sunday. Yan po ang gusto ni Lord sa atin. Kaya nga, ang papuri dito po ay hindi lang po kanta-kanta lang. Ito ay pagkilala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. At ang paggawa ng mabuti at pagbabahagi, ito ay practical. Yung outworking natin sa mga nakakasalamuhan natin araw-araw. Hindi po optional ito, kaibigan kapatid. Ito ay bahagi po ng tunay na pagsamba natin araw-araw para sa Panginoon. Kaya nga, dahil kay Kristo, hindi na tayo nagandog para tanggapin. Tanggap na tayo ni Lord. Kaya tayo nagtatanong kasi nga, duda pa rin po tayo. Huwag po natin sanang humantong sa ganun. Ang pinakahuli ko po ay final blessings and Christ-centered confidence. Di ba? Hindi lang po ito ang ending natin, kaibigan kapatid. Hindi po ito. Ito po ay ang Diyos po kasi, kung dito sabi na po ng author, ang Diyos ay hindi lang po kasi makapangyarihan. Siya po ang nagbigay ng kapayapaan sa pamamagitan ni Kristo, bumuhay kay Jesus, di ba po? Ito po yung ultimate validation ng lahat ng kanyang ginawa nung nabuhay si Lord, si Jesus Christ.
Nung nabuhay po siya, ngayon ang tanong, kung ang Diyos ay may kapangyarihan sa kamatayan, ano pang hindi niya kayang gawin sa buhay mo? Di ba? Wala po siyang kayang hindi gawin. Di ba? Lahat po ay kayang gawin ni Lord. Kaya ibig sabihin niyan, kaibigan kapatid, ginagabayan ka niya, inaalagaan ka niya, hindi ka pinapabayaan. Yun po ang lagi nating isipin. At ihanda tayo lagi ni Lord sa kanyang pagdating. Binibigyan niya pa tayo ng time. Di ba? Na tignan natin. Ito po ay hindi lang utos ni Lord sa atin na dapat kalugdan, nakakalugod yung buhay natin. Ito po ay empowerment sa bawat buhay na mananampalataya. Ang Diyos mismo po kasi ang nagtuturo, nagbibigay ng lakas, gumagawa po rin sa atin on our behalf. Kaya nga ang Christian life natin ay hindi po self-effort. Ito po enabled obedience through Christ. In-enable na tayo ni Lord. Kumbaga, inactivate tayo ni Lord para doon sa pagsunod sa Kanya. Ina-activate tayo ni Lord. Nagpinapalakas niya pa rin tayo. Ganon si Jesus Christ sa atin. Kaya nga sa atin, final reminder po, kapatid, hindi lang po sapat na kilala mo si Kristo, kaibigan kapatid, ngayong gabi, hindi lang po sapat na kilala natin si Kristo. Kailangan makita siya sa buhay mo, sa buhay ko, at sa buhay nating lahat. Yun po ang kailangan. Kaya ang tanong, saan ka tinatawag ng Diyos na magbago ngayon? Kaya mo bang iwanan? Kaya mo bang magpakumbaba? Kaya mo bang malugod ka? Malugod si Lord. Hindi ikaw pala. Malugod si Lord sa mga gagawin mo sa mga susunod na araw. Di ba? Tandaan natin, hindi sa iyo ang buhay mo. Kay Lord yan. Hindi po sa atin yung buhay natin. Kay Lord yan. Di ba po, Nay? Di ba? Kaya nga, napakaganda ng Hebrews 13. Kaya nga po, kaibigan kapatid, tandaan natin, hindi ito kasi, sabi natin, wala na ako. Ganito na lang ba ako? Ang sabi ni Lord, ni Jesus, hindi ka nag-iisa. Diba? Amen? Hindi mo gagawin lang ito ng sarili mo lang, ng lakas. Hindi po. Kasi si Lord, ang Diyos po ang tumawag sa'yo, siya rin ang kikilos sa'yo. Diba? Kaya sa, kaibigan kapatid, mamuhay po tayo sa biyaya ng Diyos. Una kong conclusion, sa huli, mamuhay po tayo sa biyaya ng Panginoong Diyos. Manatili tayo kay Kristo at magpatuloy tayo hanggang wakas. Kasi siya po, dapat, our life is pleasing in the sight of the Lord. Yun po, sa Diyos na lang papuri. Hallelujah.